What do you think, Attorney Barry, dito sa uh, changes sa Senate leadership? Kasama dito yung mga committee chairmanships, no? So si Ping Lacson, siya na yung papalit kay Marcoleta sa Blue Ribbon. Oo nga. Well, ako, 'di ba, sa dulo naman, the proof of the pudding is in the eating, 'di ba? Ibig sabihin, depende kung ano yung gagawin sa susunod. Pero ito sabihin ko at the minimum, kahit pa paano naman na napalitan na si Senator Chis Escudero ni Senator Tito Soto bilang Senate President. At least yung nakaupo mong Senate President ngayon, hindi naman on record na tumanggap ng 30 million na donasyon mula sa isang contractor, diba? Na pinagbabawal sa ilalim ng Omnibus Election Code. Hindi naman close friend o best friend ayon nun sa mismong contractor na yon na sinabi niya sa isang statement niya doon sa House investigation na naganap lang nung isang araw. So at least yung ganun ka ano ba tawag doon? Ganun ka incestuous na relationship between yung Senate leadership at yung mga taong iniimbestiga, hindi kasing lantad, 'di ba dito? So ako, tingin ko magandang unang hakbang 'yon. Pero sa dulo, ang tanong pa rin ay ano yung magiging itsura ng investigasyon ngayong nagbago na ang liderato. Ngayong si Senator Ping Lacson na sa mga nakaraang araw, madami na rin siyang mga revelations na ginawa. Instead of si Rodante Marcoleta, na klarong-klaro na ang kanyang agenda ay ipihit ang investigasyon at itutok lamang doon sa mga karibal niya sa politika at huwag galawin yung usapin ng korupsyon sa ilalim ng administrasyon na siya ay kaalyado, di ba? Yun yung punto. Pero tingnan natin. Ako, at least, better step forward. Pero kailangan nating hintayin kung anong mangyayari dito. Sa dulo kasi, until makita natin na meron talagang madiinan na malaking isda at hindi lang ito mga maliliit na pangalan na ito, di ba? Hindi pa rin ako masasatisfied, di ba? So, wait and see, I suppose. Itong kay Senator Ping kasi hindi pa to formalize, no? I think this was mentioned by Senate President Tito Soto when interviewed by reporters. Kung mamaterialize man ito, bukas pa ito, no? And we're not expecting anything siguro drastic to happen between now and tomorrow pag nag-resume sila ng session. Pero yun nga, sakali matuloy si Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair, mataas expectation sa kanya, especially with his privileged speech regarding flood control corruption, di ba? And ito, curious ako dito, no? Kung matuloy man si Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair, ano kaya mangyayari dito sa tono ng mga diskaya? Di ba? Kasi sinabi nila yan dahil ang chair noon si Marcoleta. So ito yung kanilang linya. Ito yung kanila ikinanta. Nagbago Itong bagong inaasahang magiging Blue Ribbon Committee Chair, mukhang all business pagdating dito sa flood control corruption. So I would be very, very curious to know how that would affect the tenor of the testimony of the Diskaya couple. Tsaka I'm sure yung kanilang testimonya kanina at yung kanilang pag-execute ng affidavit na kanilang sinubmit, isa sa mga naging kondisyones leading up to that, posibleng na-discuss yung the possibility nga ng binanggit mo kaninang immunity. Siyempre, kung magpapalit yung chair, nagpapalit yung buong liderato ng Senado, kung ano mang commitment sa kanila, malabong on the table pa yon. So, ano ang sasabihin nila o ano ang magiging tono nila kung yung posibleng ipinangako na commitment ay wala na sa usapan? Ano ang magiging takbo ng kanilang testimonya ngayon? So, tingnan natin, di ba? Ako rin curious ako, no? Dahil si Senator Ping Lacson medyo, correct me if I'm wrong, no? Baka naman tanga lang ako. Hindi yata napag-usapan at all ng mga previous hearings ng Blue Ribbon Committee yung Lubiano Escudero connection, di ba? Hindi. Si Michael Jokno, tinanong yan sa House, di ba? Sa House, tama. Pero sa Senado, ang weird no? Nandun si Lubiano, aminadong nagbigay ng 30 million kay Chis Escudero, si Chis, dineclare sa kanyang sose, tapos, di ba, ilan yung flood control projects ni Lubiano, at karamihan sa Sorsogon. Ay, sino ba taga Sorsogon? Si Chis pala, no? Oo. Pero hindi napapag-usapan yan, di ba? I would expect with the assumption of Senator Ping Lacson, dapat siguro walang sisinuhin dyan, di ba? Senador,
kongresista, contractor, DPWH, kahit sino pa. Ako tingin ko, yun talaga yung expectation. Diba? At hindi lang si Chis Escudero. Si Joel Villanueva. On record din na tumanggap ng 20 million galing sa New San Jose Builders para sa at na merong proyekto sa kanyang probinsya din naman ng Bulacan. Very similar actually doon kay sa kaso ni dating SP Chis. And again, dahil Senado ito, partly meron yatang kondisyones si Senator Marcoleta na pag senador nang involved, wag na muna natin pag-usapan, di ba? Ngayon, yun nga, isa sa mga expectations diyan na ngayon kung si Senator Ping Lacson na mauupo ay itong mga previously unasked questions, seemingly untouchable ng mga tao, ay dapat ding siyasatin, di ba? At hanapan ng kasagutan. Kasi, tama ka eh. Ito, lantaran eh. On record eh. Di ba? Diniklara nila ito eh. Di ba? At on record din yung testimonya nitong si Lubiano sa kaso ni Senator Chis na sinabi niya, magkaibigan sila. Yung dalawang kapatid niya, in-endorse at sinuportahan para sa mga local positions sa Sorsogon. So hindi ito simpleng relationship na nag-donate lang basta. Mukhang meron talaga silang mahabang at malalim na samahan. So kung merong mga sabit itong mga kontrata nito, ang katanungan, ano ang alam? Hanggang saan ang alam ni Senator Chis Escudero dyan? And hopefully, isa yan sa mga may explore na ngayon na meron ng bagong mamumuno nitong investigasyon nito. Although ako, curious ako eh. Ginawa din kasing Senate pro tempore si di ba? Si Senator Ping. May tradition kasi dapat lang walang committee chair. Normally, pagkasama ka na dun sa top 3, hindi ka na binibigyan ng chair. Kasi na yun eh. Automatically, ex-officio member ka eh. Ng lahat ng mga committee. But siguro, ang ideya nila, siya yung talagang tumutok naman dito with yung kanyang privilege speech at yung kanyang mga declarations over the past few weeks. Sa akin, Attorney Barry, parang it's more of tradition naman, diba? Kaysa hard and fast rule. So, that's a welcome break as far as I'm concerned. Lalo, malaki yung pinag-uusapan natin dito and they need someone like Ping Lacson to head that Blue Ribbon Committee. Iisip ko nga kanina nasabi ko, ideal din siya kung siya ilalagay sa Finance Committee. Diba? Budget. Kaya natin kung makalusot yung mga insertions na yan. Pero nga, yung sa Blue Ribbon, ang dami expectations dito, dapat walang sinuhin. And of course, yung mga contractors, dapat lahat magisa. Kasi may ibang mga contractors, parang nakikikain na lang dyan sa hearing. Hindi masyado natatanong Diba? Oo nga Ang dami nilang pinapatawag nga doon, pero yung mga tanong, nakafocus lang sa iilan Yung iba nga doon, I don't think, beyond identifying themselves and confirming yung kanilang attendance, mayroon pang may sinabing substantial At yun nga, sa dulo... Pinag-deny lang sila kanina. Roll call, diba? Yun na nga, diba? Erwin Tulfo. At sa dulo, diba, ako, hindi naman hindi ako interesado dun sa culpability ng mga contractor. Obviously, kailangang managot yung mananagot. Pero, tinitingnan ko kasi yung testimonies ng mga contractor bilang susi para ma-identify kung sino pa talaga yung mga politiko, di ba, na kanilang binayaran. Yung mga politiko na talagang sangkot dun sa pagpasok ng ganitong mga insertions, knowing na magiging source lang yan ng bilyong-bilyong kickback para sa kanila. Kasi, para sa akin, ang contractor, di ba, siyempre, kadiri din naman yun, di ba? Pero ordinaryong mamamayan yan di ba? Haharap yan sa kaso, dapat makulong yan. Pero yung mga politiko, ito yung taong halal na dapat tinataguyod yung interest nating mamamayan Ito yung mga nagpapanggap pa nga ngayon na sila ay napakalinis at napaka-concerned sa mga nangyayaring korupsyon na ito Ito dapat yung mga ma-expose, di ba? Para once and for all, malaman na natin yung tunay na pagkatao nila, umarap sila sa kasong kailangan nilang harapin, at di ba, na yan, itatak na yan sa utak ng bawat butante na wag na nating ibalik itong mga ito. Di ba? Dahil paulit-ulit na lang na nagiging source ng perwisyo at pagnanakaw mula sa perang pinaghihirapan natin at binabayad sa ating gobyerno bilang buwis.
you.